in partnership with the Cotabato Institute of Technology, Foundation Incorporated, KIXP. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Itama po ang inyong oras sa buong kapuluan, alas 7 ng umaga. DXTC 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City is a proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster na Pilipinas of MBC Manila Broadcasting Company or Media Group. Isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, sa ngalan po ng aming station manager, sa aming admin officer, sa aming mga media technician at sa aming news head. Ako po ang inyong makasama sa loob ng 30 minuto, Radyo Natin Caroline Abas. Ngayon ay araw na Huwebes, 8 sa buwan ng Enero 2026 at 19 sa buwan ng Rajab 1447 sa Islamic Isra Calendar. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ang oras na natin sa inyo ng Cotabato Institute of Technology Foundation Incorporated at ng Al Rais Coca-Cola Ventures Corporation na sa pamahala ni Manager Abidin E. Ali at ng Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace, Sinswata Avenue, Cotabato City. Dalawang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago nating dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon na ngayong araw ng Biyernes o araw ng Huwebes, 8 sa buwan ng Enero 2025. Base sa inilabasan ng Pag-asa, ang Estalis ay nakakaapekto sa ibang bahagi ng Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM ay makakaranas na bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulo na pag-ulan o pagkidlat pagkulog dulot ng Estalis or mainit na hangin galing dagat Pasipiko. Posible naman ito nga magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag patuloy ang pagbuhos ng ulan o may severe thunderstorm. Ang hangin ay banayad hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan hanggang hilagan na direksyon at ang alon sa mga baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 33.0 degrees Celsius hanggang 28.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw alas 5:58 ng umaga at lulubog alas 5:41 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid ng Ministry of Science and Technology or MOST BAR mula sa pamamahala ni Minister Bailing S. Mantawil at sa buong suporta ni Chief Minister Honorable Abduraouf ay makakuha katuwang ang radyo natin na laging handa, mga kabang samoro. Ito ang Hot Balita. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at para sa ating pangunang balita, pinangunahan ni Sultan Kudarat Maguindanao del Norte Mayor Dato Shami Mastura ang isinagawang Municipal Peace and Order Council meeting sa bayan ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte kahapon, January 7, 2026.
Ilan sa mga tinalakay ang pinisaan na security plan sa programs for 2026 at paghahanda sa selebrasyon ng Sultan or selebrasyon ng Kudaratan Festival na gaganapin sa huling linggo ng Enero. Dinaluhan ito ng matataas ng opisyal ng PNP, AFP at BFP, Academy, barangay official at iba pang stakeholder. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, lumagda sa isang kasunduan para sa kapayapaan ang mga grupo ni na Commander Hermosa Uto ng 106 Base Command at Commander Kagi Fahad Sapal ng 105th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front or MILF noong araw ng Merkules sa bayan ng Talayan, Maguindanao del Sur. Layunin ng kasunduan na tuluyang wakasan ang umiiral na alitan at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga napagkasunduan ang mahigpit na pagsunod sa umiiral na ceasefire agreement, panunumpa sa banal na Quran at pinaigting na komunikasyon sa pagitan ng mga panig upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan na maaring humantong sa karahasan. Isinagawa ang paglagda sa kasunduan sa tulong at pakikipagtulungan ni Maguindanao del Sur Gobernador Dato Ali M. Bitimbang Sr. katuwang ang iba't ibang ahensyang nangunguna sa usaping pangkapayapaan. Itinuturing ang kasunduang ito bilang mahalagang hakbang tungo sa matibay at pangmatagalang kapayapaan, partikular sa bayan ng Mama Sapano at iba pang karatig lugar sa Maguindanao del Sur. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Para sa iba pa nating mga balita, iginiit ni Bangsamoro Transition Authority or BTA Deputy Leader Attorney Nagib Sinarimbo sa political harassment ang nakikita niyang dahilan kung bakit sinampahan ng kasong indirect contempt ang 10 membro ng BTA, kabilang na siya sa mga pinangalanan sa reklamo. Ayon kay Attorney Sinarimbo, hindi umano nagkataon na ang mga sinampahan ng kaso ay pawang mga aktibong membro ng BTE na nanguna at matibay na nagtulak para sa pagpasa ng districting bill. Isang panukalang batas na layong ayusin ang representasyon at distriktong pampolitika sa Bangsamoro. Dagdag pa nito, malinaw umanong may motibong politikal ang paghain ng kaso, lalo na't ang nasabing panukala ay sensitibo at may malaking implikasyon sa hinaharap na halalan at balansi ng kapangyarihan sa rehiyon. Binibigyang diin ni Attorney Sinarimbo na ang kanilang pagkilos ay alinsunod sa mandato ng BTE at para sa kapakanan ng mamayang Bangsamoro. Samantala, sinabi naman ito na kapag mayorya ng BTE ang sumang-ayon na maipasa ang districting bill sa loob ng 120 days, ay kanila pa rin itong ipapasa at harapin na lamang ang legal consequences. 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, muling nagpaalala si Dato Udin Sinso at Mayor Baba Abas sa lahat ng mga negosyante sa Barangay Dalikan kaugnay ng mahigpit na pagbabawal sa pagtitinda ng mga nakakalasing na inumin sa bayan. Kamakailan na personal na bumisita ang alkalde sa Dalikan na public market kung saan isa-isang ininspeksyon ang mga tindahang muling nagtitinda ng alak. Sa nasabing pagbisita, binigyan muna ng babala ang mga lumabag at inatasang ibalik ang mga alak sa panel o supplier.
Ayon kay Mayor Abbas, maari na mga kausapin ng mga negosyante ang kanilang mga supplier upang huwag na mag-deliver ng mga alak sa bayan ng Dato Udin Sisuat dahil ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Binibigyan diin na alkalde na ang pagbabawal sa pagtitinda ng alak ay alinsunod sa umiiral na ordinansa ng bayan at babalan niya na maharap sa kaukulang parusa ang sinumang patuloy na lalabag sa nasabing patakaran. 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga, pinapahinto ni Farmer Chief Minister at MILG Minister Abdul Rauf makakuha ang preventive suspension na ipinataw ng sangguniang panglungsod ng Cotabato City laban sa 4 na kapitan ng barangay. Pinatawa ng 6 na buwang preventive suspension ng sangguniang bayan or sangguniang panglungsod sina Barangay Kalanganan 2 sa Chairman na Dato Idris Pasawiran, RH12 Chairman Melissa Faya Pasawiran, Kalanganan Mother Chairman Bimbo Ayunan at RH5 Chairman Fidel Dino Espeno. Pinunto ni Honorable makakuha na ayon sa seksyon 74 ng Bangsamoro Local Governance Code. Hindi pinapayagan na ang pag-uutos ng preventive suspension ng mga pampolitikong opisyal sa loob ng 9 na araw or 90 araw or 90 days bago ang eleksyon. Dagdag pa niya dahil ang eleksyon sa BARM ay sasagawa sa March 30, ang ipinataw na suspensyon ng sangguniang panglungsod ay kasama sa ipinagbabawal na panahon. 13 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kaugnay ng balita, nilinaw ng pamahalaang lungsod ng Cotabato na walang halong malisya o politikal na motibo ang inilabas na memorandum order ng Ministry of the Interior and Local Government or MILG hinggil sa implementasyon ng preventive suspension laban sa 4 na opisyal ng barangay sa lungsod. Ayon sa pamahalaang lungsod, ang aksyon ng or nasabing aksyon bilang aksyon ni Honorable Abdul Rauf ay makakuha bilang concurrent minister ng MILG ay isang institusyonal na hakbang na isinagawa alinsunod sa batas sa tamang panahon at wastong proseso. Iginiitan na ang memorandum ay hindi idinisenyo upang paboran o idiskrimina ang sinuman at lalong hindi isang politikal na hakbang. Binibigyang diin ng lungsod na ang isyu ay umiikot lamang sa umiiral na 90 days o 90 araw na eleksyon na prohibition period na itinakda ng Bangsamoro Local Governance Code of 2023. Sa ilalim ng batas, ipinagbabawal ang pagpapatupad ng preventive suspension sa loob ng 90 days or 90 araw bago ang halalan upang mapangalagaan ang integridad ng proseso ng eleksyon at matiyag ang katatagan ng pamahalaan. Dahil sa nakatakda ang Bangsamoro Parliamentary Election sa March 30, 2026, nagsimula ang prohibitive period noong December 30, 2025. Sa ganitong konteksto, nilinaw na ang mga preventive suspension order ay nilagdaan ng alkalde bago pa man magsimula ang nasabing panahon alinsunod sa desisyon ng sangguniang panglungsod ng Cotabato. Gayunman, ang implementasyon nito ay pansamantalang nililimitahan ng batas habang umiiral ang eleksyon period.
16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Ang mensahe ni MP Teng Ambuluto ngayong Pasko. Taos puso nating binabati ang ating mga kapatid na Kristiyano sa panahon ng kanilang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong sa bagong taon. Magkaiba man ang ating mga pananampalataya, magkaiba man ang ating pinagmulan o kalagayan sa buhay. Maaari pa rin tayong magkaisa sa paghubog ng isang kinabukasan para sa lahat. Muli, hangad namin ang iyong masagana at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan at pagsalubong ng isang manigong bagong taon. Karapatan mo, protektado ng batas. Alam mo ba na may batas na tumitiyak sa karapatan nating mga persons with disability sa Pilipinas? Ito ang Magna Carta for Persons with Disability o RA 7277. Tinitiyak nito ang bawat person with disability ay may access sa edukasyon, trabaho, transportasyon, kalusugan, at rehabilitasyon. Ayon sa RA 7277, dapat may wheelchair ramps, accessible toilets, at sign language interpreters sa mga pampublikong lugar. Sinasabi din sa batas na to na may proteksyon tayo mula sa diskriminasyon sa trabaho, paaralan, at serbisyo. Pinalakas pa ito ng RA 9442 para sa dagdag na benepisyo, RA 10070 para sa pagbuo ng Persons with Disability Affairs Office o PDAO sa bawat munisipyo at syudad, at RA 10524 para sa mandatory employment quota o kinakailangan na 1% ng ipa na empleyado ay persons with disabilities. Tandaan, ang kapansanan hindi lang sa karapatang pantao dahil tayo ay may batas na kakampi natin at magpoprotekta sa ating mga persons with disabilities. Karapatan mo, ipaglaban mo. Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Access Project. Hello mga mamis. Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic. Open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered. Family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cell phone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Quimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Assalamualaikum. Alam nyo BARM, ang COMELEC voter registration ay bukas na para sa non-BARM areas. Pero sa BARM areas ito ay magsisimula pa lamang sa May 1 hanggang May 18, 2026. Gayunpaman, maaari pa rin kayo mag-avail ng Special Register Anywhere Program o Register Anywhere Program sa labas ng BARM. Pero ang application nyo ay mapoproseso lamang simula May 1, 2026. Syukran! Bay, siya kapan? Why, Bapa, nana ko din. Bapa. Bagi kaku sa walay na nakinog ko adan ini balita yani mana na pagsikap sa mata na narinyang ko ged kasaki na berhasil ka pangingili ko dia ko pagkabati sa Quran
kaya di ko kere sa mapya. Nakiugo na makilay ko pon sa mga laga ang mga manisan. Ano natabuhan ba pa? Kaadin na katawang ko. Nang babatalunan ka na mapiyay ka-check-upin. Do kumpleto sila sa mga gamit sa ka-check-up sa mata. Sur lang, eye care clinic. Matunang kayo ito baba pa, katawan na kawin dawalalan. Maya ba sa pagkambitya, tanan na mapakayat daun ka sa aki kabaongan ko na mag. Luka buanga sa second floor Sardonyx Plaza. Mbalaka na Gutierrez Avenue, do Sensuat Avenue, Cotabato City. Ala inshallah, nanalmo ko. Namagudasukal, nalmo ko kando makilay ko pa. Mga pagali nami, mga pakat nami, o bangilay kano sa mapeka check-up ni sa mata, undo kompleto yung mga gamit nin, naangay kano sa Glang Eye Care Clinic, matun sa second floor, Sardonyx Plaza, Malaka na Gutierrez Avenue, undo Sensuat Avenue, Cotabato City. Mapakaya tamawag kano sa cellphone number nilan, 0966-024-6066. Kano email ad nilan, glangacc@yahoo.com. Angay kano dun sa Glang Eye Care Clinic. Glang Eye Care Clinic. Inihahandog ng Ministry of Labor and Employment, BARMM, sa pamamagitan ng Bureau of Employment, Promotion and Welfare. Mole Job Portal Project na binuo para sa mga aplikanteng naghahanap ng trabaho at mga pribadong establishmento, kumpanya at recruitment agencies na nangangailangan ng mga trabahante. Libre. Madali. Ligtas gamitin para sa mga job seekers at employers. Narito ang iilan sa features at function ng online platform system na ito. O di kaya'y bisitahin lamang ang website na ito. O maaari din i-scan ang QR code sa larawan. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official website ng moleportal.h. Bumili at manalo ng 300 trips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. When we crave to have fun, yet our tummies want some, everyone is thinking of a crunch. With real chicken inside and if deliciously fried, Virginia crunchy chicken nuggets. Here it is, it's extraordinarily crunchy. Virginia crunchy chicken nuggets. It's real chicken goodness, tasty oh yes, crunchy goodness in every bite. Virginia crunchy chicken nuggets. Alam niyo ba ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa ating mga kinakain araw-araw? Nutrients ang tunay na kailangan ng ating katawan mula sa pagkain. Kung ang pagkain ay sagana sa nutrients, nakakatulong ito upang maging malusog ang mga cells ng ating katawan at maging malakas ang ating mga organs kagaya ng puso. Ang mga pagkaing sagana sa natural na preservatives ay may negatibong epekto sa mga cells ng katawan dahilan upang manghina ang mga organs at magdulot ng iba't ibang karamdaman kagaya ng high blood, stroke at iba pang komplikasyon. Alamin kung paano mapangalagaan ang ating katawan sa pamamagitan ng natural na pamamaraan mula sa kilalang natural medicine doctor na si Doc Atoy Arboleda upang magkaroon ng oportunidad sa libreng konsultasyon at nutritional guidelines. Para sa makaragdagang informasyon, mag-text o tumawag lamang sa mga sumusunod. Hulma Ibra with cellphone number 0906-134-6056. Barangay Corintim, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Kulot Mandang Saligan with cellphone number 0926-424-4505. Barangay Poblacion, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao. Bulawan, Buesa, Kilam with cellphone number 0955-522-47
6772. Barangay Binolin, Dato Oden, Sinsuat, Maguindanao. Rajasita Kinanding with cellphone number 0965-502-6738, Cotabato City. City Gear Wali with cellphone number 0916-799-2051, Barangay RHA, Cotabato City. Baipulna Sandigan ng Patuan with cellphone number 0936-333-6218, Barangay Bulalo, Sultan Kudarat. Sali Ibrahim with cellphone number 0965-757-5998, Barangay Limbo, Sultan Kudarat. Mamut Maulana with cellphone number 0975-576-5811, Cotabato City. Paalala, mag-ingat sa mga tao na gumagamit ng mga video ni Doc Atoy para makalinlang. Ganito yon sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM, Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa inyo, di magaga. Ito ang Hot News Radio. Hot Balita. Kita mo po ang inyong mga oras sa buong kapuluan. 28 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa iba pa nating mga balita. Magpatawag ng special session ng Bangsamoro Transition Authority Parliament sa darating na January 12, 2026 upang ipagpatuloy ang deliberasyon sa panukalang batas hinggil sa redistricting ng parliamentary district sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa opisyal na memorandum na inilabas ng Office of the Parliament Speaker, ang special session ay sinasagawa alinsunod sa Section 3 ng Parliamentary Rules, Procedures and Practices ng BTA na nagbibigay kapangyarihan sa Speaker na magpatawag ng natatanging sesyon kapag may agarang usaping may malaking epekto sa interes ng publiko. Ang pagpupulong ay pinatawag matapos ang formal na kahilingan ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakua. Punsod ng pangangailangan may pagpatuloy ang talakayan sa panukalang redistricting bill na itinuturing na kritikal sa usapin ng representasyon at paghahanda para sa nalalapitan na halalan. 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga para sa ating panghuling balita. Nasawi ang isang barangay chairman at ang kanyang pinsan matapos silang barilin ng hindi pa nakilalang armadong lalaki. Umaga ng Merkules sa barangay Panadtabana, Rajabuayan, Maguindanao del Sur. Base sa pahayag ni Police Regional Police and the Bangsamoro Autonomous Region Pro-Bar spokesperson Lieutenant Colonel Jopi Ventura, kinilala ang mga biktima na si Norodi na Sindatuka na Uto Jr., barangay chairman ng barangay Panadtabana at ang kaniyang pinsan na si Arto Otto Mangilala, kapwa residente ng nasabing lugar. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng Honda Click motorcycle sina Otto at Mangilala at ilang metro pa lang ng ang layo mula sa kanilang bahay nang sila ipagbabarilin ng mga nakaabang na mga suspek. Kapwa sila nagtamo ng maraming tama ng bala. Dead on the spot si Mangilala habang idiniklarang dead on arrival sa paggamutan na si Chairman Uto. Na-recover sa pinangyarihan at 3 basyo ng bala na hinihinalang kalibre 5.56 mm.
Patuloy na iniimbestigahan ng Raja Buaya na Municipal Police Station ang pagpaslang sa first termer na chairman habang sinusuri pa ang posibleng motibo ng nasabing krimen. 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating hot balita alas 7. At bago ho tayo magpaalam, hello po kay Sagira Ibay. Good morning, watching from Sapad Matarog, Maguindanao. At hello to Nesrina Benito. Good morning po, watching from Parang Maguindanao del Norte. At hello po kay Noraida Udasa na dyan sa may Lugay-Lugay area na always nakikinig. 32 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa loob ng 30 minuto. Hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila na 95.9 na radyo natin FM Cotabato City. Sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer, sa aming news head, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abasa. Magandang umaga, Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. One radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and